Hello Dreamers! Ako si Angel, ang inyong lingkod Drive TV. So sa ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ang tugon ng katanungan ng isa nating taga-subaybay. Kaya shoutout po sa iyo ma'am. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa iyo dyan na may kantulad sa panaginip na ito, paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya hiniling ko sa inyo na unawain at tingnan mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon at magiging open and receptive at gamitin ang inyong sariling intuition at mag-connect directly sa mga impormasyon na ibabahagi ko. At para labas yung maintindihan ang ibig sabihin ng inyong panaginip, ay panoorin nyo ang video na ito. At kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please give us a comment at huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit na rin notification bell para maging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin, i-follow nyo din ang aking Facebook page, Drive TV, at i-share nyo din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa naghahasa ay kadalasan nag-symbolize or nag-symbolismo ng kawalan mo ng kakayahan or yung kakulangan mo sa control sa mga aspeto sa iyong buhay. At maaari na ito ay nag-manifest din sa iyong emotions, sa yung guilt, yung shame, yung hiya, at saka yung iyong takot. Madalas, ang panaginip, magkakaroon mo ng ganitong klase ng panaginip, yung ginagahasa ay madalas ito ay nag-symbolizes ng kawalan mo ng kakayahan or powerlessness o di kaya'y ang kakulangan mo sa control in some aspects sa iyong buhay. At maaaring ito din ay nag-manifest sa mga emotions katulad na lamang ng iyong guilt, ang iyong shame, kahiyan, or ang iyong takot. Pero tandaan pa rin ninyo palagi na anuman ang magiging kahulugan ng inyong panaginip, ay importante pa din na pag-usapan ang tungkol dito with your friends, your family, o di kaya sa mga expert. Para magkakaroon ka na din ng idea kung paano gawin, paano aksyonan, or paano mo trabahuin ang iyong emotions, ang iyong feelings. So ano ba madalas ang kahulugan or ang dahilan kapag nagkakaroon ka ng mga ganitong panaginip? Unang dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng ganitong klase ng panaginip ay ang nakadama ka na hindi mo na kontrol ang mga bagay. Ang ganitong klase ng panaginip ay maaaring direct connection sa paraan na iyong nararamdaman sa iyong buhay. At malaki talaga ang posibilidad na magkakaroon ka ng ganitong klase ng panaginip na naghahasa kung ikaw ay nakadama ng kawalan ng kontrol sa isang aspeto or mga aspects sa iyong buhay. Halimbawa na lamang yung current na job mo kung kayo ay may trabaho. Halimbawa na lamang yung trabaho mo ay hindi mo na gusto pero hindi mo kayang maghanap ng ibang bagong trabaho. Pwede rin na na-stuck ka sa isang relationship na wala ka ng pake kung wala ka ng pake tapos hindi mo magawang maghanap ng paraan kung paano makalabas sa relationship na yan. Either way, kung alin dito nag-a-apply, as gaya ng sabi ko, ito ay general. So, lagi kong sinasabi sa inyo na tingnan na ito ng wain ang mga nangyayari sa inyong buhay dahil talagang ito ay nagko-connect. Kaya kung ikaw ay nakadama na parang nararamdaman mo na talagang wala ka ng control sa iyong buhay, ay importante talaga na i-reflect mo ang area kung saan nakadama ka na pagkalula or overwhelmed or uncertain sa mga bagay. At yung mga sa tingin mo kumbaga naagrabyado ka at doon ka magsimula na mag-set ng goals para magbuo ng schedule or routine. Maghanap ka ng support mula sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya. Lagi mong tandaan na magiging kind ka din sa iyong sarili. At higit sa lahat, ang tanging susi or key para makuha mo ulit ang kontrol sa iyong sarili ay mag-focus ka kung ano ang mga dapat mong baguhin at gumawa ng kahit maliliit na hakbang basta consistent tungo sa pag-improve sa iyong well-being. Pangalawang dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng ganitong klase ng panaginip is that someone is taking advantage of you. Ibig sabihin, inaabuso ka or baka
sa sobrang bait mo sa isang tao ay sinasamantala ka na. Tandaan na kung nagkakaroon ka ng mga ganitong klase ng panaginip na ginagasay, hindi naman ibig sabihin na nasa panganib ka na gagasahin sa totoong buhay. Ito ay simple nangangahulugan lamang na ikaw ay nakadama ng lungkot at helpless. At ang panaginip na ito ay maaaring reflection sa isang bagay na nangyayari sa iyong buhay sa ngayon. At maaaring ang panaginip na ito ay isang warning sa iyo na someone, may isang tao na sinasamantala ka or nakaranas ka na inaabuso ka in some way. At ang panaginip na ito ay nagpapakita sa iyo para ipaalam sa iyo na kailangan mong lumaban at subukan mong humingi ng tulong. At kung sa tingin mo ay merong tao na sinasamantala ka, sa palagay mo lang or pakiramdam mo ay sinasamantala ka na or inaabuso ka na, importante talaga na maglaan ka ng panahon or i-reflect mo ang sitwasyon kung saan or kung sino ang nagbibigay sa iyo ng ganitong pakiramdam. At makakatulong din na i-consider mo ang iyong boundaries kung ikaw ba ay nirerespeto or kung ikaw ba ay tinatrato ng maayos. At ito po ang lahat sa pinakaayaw mo. Pangatlong dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng ganitong klase ng panaginip na ginagahasa is that maaaring isa sa malapit mong kaibigan ay maaaring magtataksil o magbutray sa iyo. Ang ganitong klase ng panaginip na ginagahasa, especially kapag ang aggression ay mula sa isang tao na malapit sa iyo, maaaring ito ay isang warning mula sa universe na isang tao na malapit sa iyo ay maaaring gusto kang saktan. And take note, in the near future, sa nalalapit na panahon, kaya kung meron kang kaibigan na sa tingin mo ay nagtataksil sa iyo, the disappointment can hit you hard. Kaya kung hindi ka sigurado sa intention ng iyong mga kaibigan at nakadama ka na hindi ka safe enough para gawin ito, ay mas makakatulong sa iyo na magkaroon ka ng open and honest conversation with them. Ay maaaring mag-provide ng opportunity para sa iyong mga kaibigan para i-clarify kung ano ang kanilang nararamdaman para maipahayag mo ang iyong perspective. Take note mga ka-dreamers, kapag sa iyong panaginip, halimbawa sa iyo, hindi lamang nitong sender, itong nagtatanong sa akin, sa inyo lahat, halimbawa sa inyong panaginip ay ang lalaki na gumagahasa ay nakasuot ng maskara, maaaring ito ay nangangahulugan na kailangan mong mag-look out at mag-ingat tungkol sa kung saan ka pupunta at sa mga bagong tao na makakasalamuha mo. Pang-apat na dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng mga ganitong klase ng panaginip is that maaaring ikaw ay sasabak sa isang mahirap na period sa buhay. Ang ginagahasa sa panaginip ay maaaring nag-showcase na maaaring ikaw ay sasabak sa isang mahirap na sitwasyon at kailangan mong mag-gather ng iyong lahat ng lakas para maiwasan mo ang isang pagsubok na maaaring darating sa iyong way. At ang dream interpretation na ito ay maaaring nagbabala sa iyo na magiging handa ka at mag-focus ka sa iyong path at sa iyong goals. Panatilihin mo lang na magiging heads up at huwag mong hayaan ang iba na sabihin kung sino ka. At huwag kang mag-alala dahil malalampasan mo naman ang pagsubok na ito and you will get to the finish line. At kung sa palagay mo ay talagang papasok ka na or sasabak ka na sa mahirap na sitwasyon, merong mga konting bagay na kailangan mong ihanda para i-cope ang challenges
na maaaring darating. Kaya plan ahead, kausapin mo ang iyong mga kaibigan, and take care of your mental health. Pero ultimately ay dapat talaga na mag-focus ka lang sa present kung ano ang kaya mong kontrolin at hayaan mo na lang sa kamay ng universe ang lahat. Isa din sa mga dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng panaginip tungkol sa paghahasa ay dahil meron kang problema sa iyong self-esteem. For some people, maaaring ang panaginip ay isang manifestation mula sa kanilang subconscious mind at sa kanilang low self-esteem sa kanilang buhay. Maaaring ang violation ang nagdadala sa iyo sa feelings of humiliation at ang emotions na gusto mong itago dahil nakadama ka na parang hindi ka worthy. Yung pakiramdam ba na parang nagagalit ka sa mga bagay tungkol sa iyong sarili at sinusubukan mong itago ito dahil pakiramdam mo ang iyong totoong sarili ay hindi talaga karapat-dapat na makita. That such dreams tell you na pangangailangan mo na gawin ng mga opposite na bagay. Halimbawa ay katulad nito, ayaw mong nagagalit ka sa iyong sarili, tungkol sa iyong sarili. So, why not do the opposite thing? Love yourself instead. Ang pag-iingat sa iyong physical at mental health ay isa sa pinaka-importanting parte para i-boost ang iyong iyong self-esteem. Bakit hindi mo subukang mag-engage sa mga activities kung saan nag-enjoy ka at sa tingin mo ay makakatulong ito sa iyo para mag-relax at ma-distress? Paligiran mo ang iyong sarili ng mga tao na sa tingin mo ay suportado ka. Isa din sa mga dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng ganitong klase ng panaginip na ginahasa ay dahil kailangan mong magsimula na gumawa ng sarili mong desisyon. No matter the circumstances, ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa nagiging biktima ka. No matter the circumstances, ang pagkakaroon ng panaginip na pagiging biktima ng panggagahasa ay nag-consist of having your autonomy and choices taken away from you by your aggressor. Pero ito din ay maaaring isang sign sa pangangailangan na baguhin ang mga bagay sa iyong buhay. Kasi parang hinahayaan mo ang ibang tao na gumawa ng choices para sa iyo. At ikaw naman ay nagpipretend lang na you don't mind, na okay lang sa'yo, wala kang pakialam. Pero ang senaryo na ito ay maaaring nag-signify sa iyong subconscious desire na gusto mong i-take control ang iyong sariling buhay and make your own choices. Hindi sila yung nagde-decide para sa'yo. Kaya kaysa hayaan mong iba na diktahan ka sa iyong mga desisyon at sa iyong mga action, subukan mong baguhin ang iyong entire life at once. Mag-focus ka na mag-take ng small at kaya mong gawin tungo sa pag-abot sa iyong goals. Ito ay maaaring makakatulong sa iyo na magprogreso without feeling overwhelmed and makukuha mo ulit ang control sa sitwasyon. Isa din sa mga dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng ganitong panaginip is that maaaring meron kang mga hindi pa na-healed na mga trauma mula sa nakaraan. Posible na ang pagkakaroon mo ng ganitong panaginip na nagahasa, especially kapag ito ay mula sa isang tao na hindi mo kilala, maaaring ito ay related sa mga hindi na-healed na mga trauma or mga past experiences. And for some people, ito ay maaaring isang manifestation of an action. Maaaring someone did to you in the past na parang sinasamantala ang iyong kahinaan. Parang maaaring ito ay mula sa iyong ex-boyfriend or sa workplace or
sa bahay. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng something similar sa nakaraan, importante talaga na ingatan mo ang iyong mental health and well-being bago pa magiging huli ang lahat. And makakatulong din na mag-seek ka ng tulong, makipag-usap ka sa mga expert, pwede ka nilang matulungan or masuportahan at mabigyan ka ng guidance na trabahuin ang iyong past experiences. Kasi maaaring gusto mong mag-resort ng revenge. Kumbaga gusto mong gumanti. Pero hindi ito dapat at hindi ito ang tama na dapat gawin. Maaari din na magkakaroon ka ng ganitong klase ng panaginip na nagagahasa dahil you are suppressing your feeling. Ang panaginip na ito ay maaaring isang symbol na meron kang emotional or pagnanasa sa mga opposite gender na tinatago mo dahil ang iyong pride ay hindi ka hinahayaan na pag-usapan ito or ipapakita ito. Umaasa ka lang na siguro mawawala din to, pero this isn't always the case. Ang una mo lang gawin para i-deal ang mga suppressed emotions na ito is dapat i-identify mo kung ano ba talaga ang iyong mga nararamdaman. Take some time to set with your emotions at subukan mong lagyan ng label as accurately as possible. Nakakatulong din na makikipag-usap ka ng isang tao or someone. Ang pagsasabi mo tungkol sa iyong emotions ay nakakatulong talaga sa iyo na ma-release ito at makadama ka na parang napakinggan ka at naiintindihan ka. Ano't ano pa man, ang panaginip tungkol sa naghahasa ay merong iba't ibang kahulugan, depende na lamang sa iyo at sa kung paano mo piliin na makita ang mga bagay. And for some people, ang panaginip sa tingin nila ay isang manifestation for past trauma or subconscious fears, habang ang iba naman ay maaaring ito ay reflection sa kanilang unconscious feeling. Kung nagkakaroon ka ng ganitong klase ng panaginip, importante talaga na i-take mo ito seriously. Speak with someone na sa tingin mo magkapag-provide sa iyo ng suporta and guidance. So that's it for today, dreamers. Sana nagustuhan nyo ang interpretasyon na ibinahagi ko sa inyo ngayon. At kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please give us a comment at huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para maging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Duray TV, at i-share nyo din. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.